Karma. Alam niyo yung karma? Opo. Ano? May balik sa yung masama. Very good. Kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Napakayabang ko kasi nung araw. Hanggang ngayon naman. Hindi naman, Father. Kasi po, delikado pala yung maraming alam, yung mayabang. Totoo po. Nangyari sa akin. Kasi palagi ako nananalo sa debate. Dapat pala lawyer, Father. Hindi kasi nga, karamihan ng mga Katoliko kasi walang alam sa pananampalataya. Huwag naman magagalit. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Karamihan kasi ng mga Katoliko, mas kabisadong talambuhay ng mga artista kaysa kay Kristo. Kaya pag nabasahan ng kapitulo, versikulo, lumipat ka na. Gusto ko pong magbasa ng mga testimonya o nakatanggap sa katotohanan tungkol po sa banal na kasulatan. Ito po ay mga testimonyo ng mga naliwanagan. Ito maaaring sasabihin na naman ng mga defensor ng Iglesia Katolika na gawa-gawa ko ito. Pero sa katunayan mga kaibigan, hindi ko po kilala ang mga taong ito, pero nagpapatotoo po sila dahil po naliwanagan sila sa katotohanan at nakita nila ang realidad na nangyayari sa Iglesia Katolika. Heto mga kapatid, gusto ko pong basahin ang isang komento o testimonyo ng isang taga-subaybay sa ating programa, si kapatid na Rolando Tomada. Ganito po ang kanyang komento. Isa rin akong Katoliko. Dati kasapi kami ng misis ko sa tinawag na familia o family life apostolic kung tawagin. Okay sana. Kaya lang dahil sa aral na galing sa Holy Bible, ang tungkol sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos, taliwas sa kilos at gawa ng mga Katoliko tulad sa hahalik sa ginawang rebulto ng bata na pinakahulugan sa Ninyo Jesus kuno at humalik sa cross ng Nazareno at iprosesyon ang iba't ibang rebulto gawa ng tao, kaya ibang-iba sa katuruan sa Biblia na siyang pundasyon ng lahat ng anumang relihiyon. Kung susundin lang sana at intindihin ang nakasulat sa Biblia, lahat ng may paniniwala kay Kristo Jesus ay iisa lang ang relihiyon. Kaso ang daming mga dagdag na doktrina labas sa kasulatan. Kaya marami ang relihiyong Katoliko dahil sanggol pa lang binabautismuhan na, walang tinanggap na aral. Kaya ang sino mang bago maging Kristiyano, tumanggap muna ng aral ni Kristo Jesus mula sa kasulatan at ang magtuturo dapat nakabase sa Biblia, walang dagdag, walang kulang na doktrina. Yan po ang sabi ni kapatid na Rolando Tomada. Maraming salamat po kapatid na Rolando sa iyong komento at testimonyo kung paano ka binuksan ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na aral ng Biblia, kapatid. Sana ay ang Diyos ang magbigay sa iyo ng lalo pang kaliwanagan at pagkaunawa, at hindi lang sana ikaw at sana po sa pagbasa ko sa iyong testimonyo, sana maliwanagan po ang mga karamihan. Ito pa mga kaibigan, gusto ko pang basahin isa pang komento na nagngangalang Marilu Angon. Galing din po ako sa Katoliko. Pinasasamba po kami kay Maria. Bakit po binabaluktot po ninyo
aral ninyo. Pasensya na po, nagtatanong lang. Yan po ang sabi niya, mga kaibigan. Panay ang tanggi po ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, na hindi daw pinasasamba ang mga tao sa mga rebulto, pero mga tao po ang nagtetestify na talagang may aral po ng Iglesia Katolika na ipasasamba o ipahalik o luluhod po sila sa larawang inanyuan na gawa ng kamay ng tao. Mga kaibigan at mga kababayan, kahit gaano pa natin itanggi mga defensor ng Iglesia Katolika, taong bayan po ang nagsasabi, at saka napakarami pong mga patunay. Manood lamang po kayo ng dito lamang po sa YouTube, mga kapatid, sa prosesyon, sa mga gawain ng mga Iglesia Katolika, ang realidad na nangyayari, mga kaibigan, taliwas po doon sa ipinapangaral nila na binabasa dito po sa YouTube, mga kapatid. Ang Iglesia Katolika po kasi, mga kababayan, pansin ko, pag tinuligsa mo ang kanilang ginagawa, tatakbo sila doon sa aral nila sa Catechism of the Catholic, Tapos basahin po nila. Pero ang katunayan, yung realidad na nangyayari, kapag pumunta ka sa simbahan at tignan mo yung pinaggagawa ng mga tao, talagang pagsamba yung ginagawa nila. Lumuluhod po sila sa mga larawang inanyuan, ipinoprosesyon, dinadalanginan. Hindi naman natin maitatanggi yan, mga kaibigan. Kitang-kita na nga, mga kapatid. Isa pang nagtestimonyo, si kapatid na RJ TV. Tama talaga. Kasi ako dati, lagi akong sumasama sa mga aktibidad ng simbahan. Pero bigla na lang nawala yung gana ko sa pagsamba. Sa kadahilan ng pag nasa loob ay okay po ang pinakita ng mga sumasamba. Pero paglabas na, ay puro na lang chismis dito, chismis doon. Yan po ang napansin ni kapatid na RJ. Salamat po, kapatid na RJ, sa iyong komento. Ito pa, mga kaibigan, isa sa kapatid natin na talagang naliwanagan din sa aral ng Panginoong Hesus, si kapatid na John Paul Paharon. Ako din Roman Catholic, pero nang napanood ko sa YouTube programa Bible Exposition, maganda pakinggan. Tama ang pinag-aralan niya ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaya naghahanap ako ng lokal para makadalo sa mass indoctrination. Pagkatapos, bautismo din ako. Milyong salamat po sa Diyos. Ayan, kaawaan ka ng Diyos, kapatid na John Paul, at ang iyong pamilya. Tignan mo lang, kapatid, kung saan ang malapit sa inyo. At ipagpatuloy mo. Maraming salamat po sa Diyos. Ayan po, mga kapatid, at sana po ay dadami pa ang maliwanagan ng katotohanan na tunay na aral ng Diyos, at dadami pa ang magbigay ng patutuo, mga kaibigan, at tayo po nagpapasalamat sa ating programa at sa lahat na nakaantabay, pati yung mga kapatid natin na handang magpaliwanag, makipagtuligsaan sa mga defensor ng Iglesia Katolika. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid. Hindi ko po kayo mapangalanan lahat, pero alam na po ninyo kung sino kayo. At sana po, mga kaibigan, ay lalo pang dadami ang maliwanagan dito po sa ating programa. At ang Diyos po sana ang magbigay ng kaliwanagan sa mga nanunood. At sana po lalago pa po, mga kaibigan, kasi sa panahon ngayon malapit na po ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titignan natin yung mga bagay na palatandaan na kanyang sinabi, bago siya umakyat sa langit, talagang ganap na yung mga palatandaan, mga kaibigan, so sana mas marami pang maliwanagan dito sa ating programa at sa programa ng Iglesia ng Diyos,
mga kapatid, pagdasal natin na yung mga tao ay talagang makita nila ang katotohanan at sa gayon mga kapatid ay marami ang babalik sa presensya at sana ay dadami pa ang umanib, no, sa iglesia ng Diyos na buhay, mga kaibigan, dahil iglesia ng Diyos lamang po ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay ito yung saligan ng katotohanan o nagbibigay ng tamang direksyon kung paano po tayo maligtas, mga kaibigan. Kawaan po tayo ng Diyos, tayong lahat, mga kaibigan, hanggang sa muli at kita-kita po tayo dito sa ating programa. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kapatid, hinahanyayaan ko po kayo na sana po makipagsuporta kayo at mag-subscribe dito po sa ating programa, Expose the Truth. Patuloy po ang ating paglago, mga kaibigan, at yan po ay dahil sa tulong at awa ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.